Hello guys! Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Scorpio. This is general reading. Pwede kang makaresonate, gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Okay, Scorpio. Okay, dark thoughts. Wow! Nasa maze ka na naman, Scorpio. Comment down below if you resonated, Scorpio. Number 3, problema na naman to sa pera. You are conscious naman regarding money. So, Scorpio, kung makikita mo dito, ang reading natin is timeless to. It's either ngayon, bukas makalawa, or pwedeng nangyari na to. Kung makikita mo yung 3 of Diamonds dito na consciousness, sinasabi ng barahan na meron ditong Scorpio na namumroblema siya sa pera. Okay? It's either na-lay off siya, na-terminate siya sa trabaho, or nag-resign siya. It's either gumawa siya ng isang desisyon na pinagsisisihan niya sa ngayon. Parang ang dark thoughts na to is parang nasa maze ka. 'Di ba? Yung parang naguguluhan ka kung ano yung gagawin mo. Hindi mo alam kung ano yung uunahin mo, parang ganyan. Ay yung dark thoughts na to ay parang gulong-gulo ka. Hindi mo alam ano ba yung gagawin ko. Nagkamali ata ako ng diskarte, ganyan-ganito. So, sinasabi ng barahan na kung namumroblema ka sa pera, siguro sa ngayon, feeling mo walang labasan eh. Diba? Parang walang solusyon sa problema mo. But don't worry. Everything happens for a reason and every day is a blessing para sa lahat. At sabihin mo na marami kang problema sa pera, relationship, isipin mo na may solusyon. Okay? Just be positive, be optimistic, and believe in magic. Okay? Healing. Diba? Number 21, 333. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, Scorpio, na nasa tamang direction ka. Kasi, minsan, diba, pag marami tayong pera, or marami tayong, kumbaga, mayroon tayong may pagmamalaki sa buhay. Hindi tayo masyadong aware sa mga nangyayari sa paligid natin, ganyan-ganito, like sa relationship, masyado tayong dependent sa sarili natin, parang ganun. But, sinasabi ng baraha sa'yo dito na yung pinagdadaanan mo sa ngayon or yung pagdadaanan mo, Scorpio, eto ay makakatulong sa'yo para mag-heal. It's either yung inner child mo, mag-heal kung ano man, it's either physical body. Kung halimbawa mo, nagtrabaho ka ng ilang taon and ngayon wala kang trabaho, jobless ka, or unemployed, pwedeng oras na ito, gamitin mo itong oras na to para makapagpahinga ka, para mag-heal yung physical body mo. And yung halimbawa, pag nakakapagbakasyon tayo, 'di ba? Nagiging maayos yung isip at puso natin. So, just hanapin natin yung positive sa negative na nangyayari sa buhay natin. Mag-focus tayo sa positibo kasi alam mo, kahit hindi maganda yung nangyayari sa buhay ng tao, pag inisip talaga natin, may direction yun eh. Tulad nito, halimbawa, ganito. Tulad sa akin, okay, nasa ako like for example, resonated ako sa energy mo na biglang, halimbawa, bigla akong gusto kong mag-travel, tapos biglang na-delay yung flight or na-delay kung ano man ang sasakyan ko. So pag ganoon, kailangan ko nang tumigil, 'di ba? Wag ko nang i-pursue 'yon, wag ko nang ituloy yung traveling kasi that situation, that moment na sinasabi na hindi matutuloy kasi ganyan, flat yung ganyan, ganito. Ibig sabihin yan, kinukontrol ka ng universe na sinasabi sa'yo na hindi ito ang tamang panahon. So, parang ganun yan. Sinasabi ng baraha sa'yo, gamitin mo kung ano ang meron ka sa ngayon. Kung wala kang trabaho, magpahinga ka, 'di ba? Kumain ka ng healthy food, and yun, exercise. Kung malapit ka sa dagat, sa bundok, sa may mga tubig, mag-spend time ka sa nature para ma-replenish ka, para magkaroon ka ng blessings. Blessings talaga ang healing, ha. Importante yung health natin. Diba? Nahikab ako sa reading mo So, talagang sinasabi ng barahan na you need to take a rest. You need to sleep. You need to eat healthy. And you need to prioritize self-love. Okay. So, first 2 cards tayo dito, Scorpio. Page of Cups and the Chariot. Wow. Ang nakikita ko sir dito,
makinig ka ha. Scorpio, mayroong relationship dito na posibleng darating sa'yo. Kung single ka na Scorpio, congratulations sa'yo. Kasi yung relationship na to, it's either international or from someone, Pinoy din siya, pero malayo sa'yo. Okay? So, yung Page of Cups na to is, pwede siyang good news, pwedeng love offer from far or near places, or maybe, nakikita ko yung childhood sweetheart na to. Okay? Pwedeng may mga mag-ex na pwedeng magkabalikan. May mag-homecoming and then magkakabalikan. Parang ganun. And number 21, the World. And Queen of Swords. And then 5 of Wands. Sinasabi ng the World card dito na number 3. Number 3 kasi yung the World. Sinasabi ng barahan na kung mayroon ka na planong mangibang bansa, kung meron kang planong tapusin yung pag-aaral mo, kung meron kang planong tapusin yung pinapagawa mong bahay, pinaparenovate mong bahay, gawin mo na siya. Okay? 5 of Wands, sinasabi ng baraha sa'yo na may mga pagkakataon siguro na magugulo yung isip mo eh. Maraming pagkakataon na ganun guys, but sinasabi ng baraha na kaya mo yan. Kaya mo yung i-resolve kasi alam mo yung direction mo eh. Yun yung maganda sa mga Scorpio. Kasi yung Scorpio, kahit pagdaanan sila ng problema, relationship, money, career, talagang mariresolve nila yan. Okay? Kasi sobrang napakagaling ng Scorpio, kumbaga, mag-resolve ng mga issues, lalo na sa relationship and discard sa pera. And yung Queen of Swords, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kung may mga nag-aaway, kasi may 5 of Wands dyan eh, 'di ba? So, kung may nag-aaway, may mga kaaway sa pamilya or nag-aaway sa pamilya, wag kang makisali. Yun lang, wag kang makisali and mas, kumbaga, i-prioritize mo yung oras mo or gamitin mo yung oras mo para sa paghahanap ng trabaho or gamitin mo yung oras mo para sa pagpapahinga, parang ganon. Huwag kang makisalo dito sa 5 of Wands na yan. Okay. And sa ilalim mo dito is Ace of Cups and 10 of Swords. Ang ganda na ito kasi healing to eh. 'Di ba? So, if for example, marami kang napagdaanan na pain and heartaches, galing ka sa relationship na toxic, or maybe may lalaman kang chismis, ganyan, ganito, alam mo, sinisiraan ka ng ganyan, ganito. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na huwag kang maniniwala agad-agad. Huwag kang tawag dito, parang mabilis magtiwala. Kasi minsan, yung mga nagsusumbong na yan, sila ang mas dapat nating wag pagkatiwalaan. Ako sa sarili ko, pag may nakakarinig ako ng chismis, lalo yung taong nagdadala ng chismis, hindi ko na siya pagtitiwalaan. Kasi alam ko, kung ano man ang sasabihin ko sa kanya, i-chismis din niya ako eh. 'Di ba? Ganun yun eh. Okay? 9 of Pentacles, 8 of Cups, and Ace of Pentacles, 2 of Cups. Sinasabi sir dito, Scorpio, na ihanda mong sarili mo kasi posibleng ikaw ay magta-travel. Nakikita ko sir dito, maybe August. Pwedeng August, ikaw ay pupunta ng ibang bansa. Pwedeng magtatrabaho ka sa ibang bansa ng August. And malaking pera to eh, na posibleng sweldo mo, na i-offer sa'yo ng sweldo, okay? So, new job, new career, new relationship, new acquaintance, new source of income. So, maraming new dito. Like, eto sa 8 of Cups, sinasabi ng barahan na wala kang oras para sa mga drama, toxicity, kasi busy ka sa paghahanap buhay. It's either nagbe-business ka, nag-aasikaso ka ng papeles mo papuntang ibang bansa, or it's either busy ka sa relationship mo, busy ka sa kasal, or busy ka sa pinagbubuntis mo kung buntis ka, or ganito, ganyan. 9 of Pentacles, sinasabi ng barahan na maybe starting August, September this year, medyo may enjoy mo yung financial. Ibig sabihin yan, kung ngayon unemployed ka, hindi yan yung final na mangyayari sa buhay mo kasi may darating na panahon na may enjoy mo yung luxury. 'Di ba? So, sinasabi ng baraha sa'yo, kung hindi ka masaya sa lugar kung nasan ka man sa ngayon, hindi pa huli ang lahat para lumipat, maglakbay, mag-relocate. Hanapin mo itong Ace of Pentacles. Hanapin mo yung kung saan ka aasenso, financial, and hanapin mo din yung relationship kung saan ka din magiging masaya.
Okay, thank you guys for watching. Bye!